So today magre-react na naman tayo sa mga kakaiba, sa mga hindi biro, sa mga unique na TikTok videos na tinatag nyo sa akin. Without further ado, let's start! The most common way to consume placenta is through a smoothie. Unang-una pa lang! Placenta smoothie. A raw placenta smoothie. I'm Val Rosas from Los Angeles and I am a placenta chef. Placenta chef? May ganun pala. Reintroducing placenta back into mom's body. She'll be replenishing nourishment that's lost during the birthing process. Okay, so may mga animals naman na talagang naturally kinakain nila yung placenta nila. Usually mga mammals, mga cow, mga rabbit. Yan, kinakain talaga nila kapag nanganak sila. Pero ito, human being. Tapos ito, pinaprepare nga daw. So yung mga benefits daw na makuha dito, nakasulat dito sa caption, helps mommies stabilize their mood to combat postpartum depression. Did pulverized, that powder is put into a vitamin capsule. Or you have the raw placenta smoothie, that Grabe yung raw. Yung capsule, okay pa eh. Inom na lang eh. Pero ito, ba't yung tatay yung nainom? Ba't yung tatay nainom? Postpartum depression, di ba? Hindi naman nagkakaroon nun yung tatay eh. placenta is going to help her feel good. It's going to help with bonding with baby and mood stabilization. Okay, so may mga ilan tayong studies dito no regarding sa pagkain, pag-consume ng placenta. Kung tayo ay magta-try ng mga ganito, lahat ng mga medical consequences meron yan. Meron yan mga benefits, meron din mga risk yan. Of course, hindi mawawala dyan yung infection. Kung mali yung pagkaka-prepare, baka magkaroon ng contamination, magkaroon ng viral or bacterial, makain mo, baka maapektuhan ka, pati yung anak mo. And of course, kung ito ay kulang pa sa studies, hindi pa natin sigurado kung ano yung mga long-term effects sa katawan nyo. Ano to? May paralyzed yung babae. So, tinutulungan niya sa mga daily activities. Kasi siguro hindi makalakad. Polio siguro or... Wait lang. Nagdududa na ako dito sa babae kung nakakalakad to. Mali! Walang sakit to. Sobrang clingy lang. Alam ko pa naman merong paralisado yung babae na tinutulungan lang siya ng boyfriend niya. Kundi lang rin tayo ganito. Salamat na lang sa lahat. Na all! Okay, share ko lang sa inyo tong hack na to. Kumakain lang ako ng isang piraso nito kapag nararamdaman ko magkakasakit na ako. Hindi kasi ako Bakit ganyan ka po magsalita? Hindi kasi ako palainom ng gamot kasi nga 'di ba masama. Ito yung best na natural remedy para sa mga sakitin. Mag-prepare kayo nito bago mag-flu or cold season. Promise guys, Okay, so may mga... Kahit dito sa YouTube, piyok na ako. May mga ilang tulong naman yan sa katawan natin. May mga minimal studies na nagsasabi na it helps control the BP tsaka cholesterol. Pero yung dosage kasi nung bawang yung allium sativa kasi yung scientific name nito. Yung dosage niyan para makatreat nung BP, para ipalit mo do sa mga hypertensive medications mo. Hindi natin alam. Baka naman isang sakong bawang pala yung kailangan mo para mag-normalize yung BP mo. So, hindi pa natin alam yung dosage, tapos hindi pa natin alam yung adverse effects. Ito, sabi sa comment, si Ambot, kulang na lang soy at chicken. Meron ka na honey garlic soy chicken. So, kinakain niya talaga to. pwede nyo siya makonsume after 2 weeks of making. Saka tumatagal siya ng 1 taon, basta ilagay nyo lang siya sa ref. Ang duda ako sa 1 taon, masyado matagal yun. Baka iba na yung composition yan kahit nasa ref. Kapag nangangati yung lalamunan ko, kakain na ako ng 1 piraso nito, tapos kinabukasan, magaling na. So, nangati daw yung lalamunan niya, tapos kumain siya niyan, tapos kinabukasan magaling na. Pwede naman kasi na nag-resolve na yung irritation sa lalamunan kasi baka naman viral yun. Tapos, malakas naman resistensya ng katawan mo. Baka talagang automatic na nag-resolve kahit hindi ako kumain ng bawang. Gagaling ka. Kumbaga, nagkasabay lang. Dahil nga nasubmerge yung garlic sa honey ng matagal, maglalasang candy na siya. Pero nandun pa rin yung mga vitamins. Totoo naman na marami talagang sustansya makukuha dito. Siguro, ang mapapayo ko lang yung sa 1 taon na i-imbak mo sa ref. Baka hindi ako sang-ayon dun. Tsaka yung dosage ng bawang na kailangan natin para talaga makatreat ng mga sakit, hindi pa natin alam. Pero kung gagawin mo naman to, kung healthy ka naman, okay lang. Kung may pambili ka ng bawang, okay lang rin naman. Nangyari dito. Mr. Bean. Ay, nako. Yun yung mga tipong pinabalikan ni San Pedro kasi hindi ka pumasa sa initial interview. Pak!
Yan ang literal na hulog ng langit. Okay, so may trauma sa puwet. Again, ice compress. Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo pag may mga bangga, talisod, namamaga, ice compress lagi. I don't know what just happened, but something Uy, grabe. happened. And like, I never know when to actually go to the hospital or not. Like, I feel completely fine. Isa to form ng severe allergic reaction. So, kita niyo yung magang mata niya, kabilaan, tapos nagkakaroon na nga ng discoloration. No? So, nagtataka ako kasi okay pa yung paghinga niya. Usually, kapag may mga allergic reaction na ganito ka severe, susunod na dyan, hirapan ka na huminga. Pumipito na yung hininga mo. Gumaganon ka na, nagkakaroon ka na ng wheezing kasi sumisikip yung daluyan ng hangin. Going to the hospital. Very good. Kung kayo po ay may mga kakilala na nagda-suffer ng ganito ka-severe na allergic reaction, hirapan huminga, mamaga yung mata, namumula yung katawan, itakbo na po agad sa ospital kasi kailangan yan mabigyan agad ng lunas. Emergency case po ito. Annoying when you don't even eat anything you're allergic to, and this is what happens. Nalala ko tuloy nagkaroon ako ng ganito dati. Meron akong gamot na nainom na hindi ko sigurado kung anong gamot yun kasi meron akong COVID. No? Tapos after several hours, yun na, namamaga na yung mata ko. Tapos nagkakapantal na ako sa mukha ko. So ang ginawa ko, nag-difen ako, diphenhydramine. So pinadaan ko sa ugat. Ako yung nag-inject sa sarili ko. Pak! So, tapos, swero, pak! Yun na. Mabilis yung action yun kasi IV eh. Diphenhydramine ay isa po yung antihistamine pangontra po yun sa mga severe allergic reaction. You said you've got an adrenaline pen, an EpiPen, yes. and you used it. No, Why not? I didn't know if I should use it or not. Of course, you must use it. Okay, so meron din tayong mga tinatawag na adrenaline injection or epinephrine injection. So, for mga severe cases na ganito na kailangan ng immediate treatment, nangyari para siyang ganito, pak, inject mo sa sarili mo para magkaroon ka na agad ng recovery dun sa severe allergic reaction mo. Sa mga severe cases, pwede po bumagsak yung BP nyo dyan, no? Dumadami yung histamine. So, kapag dumami yung histamine, babagsak yung BP, mahirapan huminga, pwede po mag-deteriorate yung pasyente. Talagang sinusubok yung katawan eh. Okay, so pwede naman talaga gawin to, no? Papasok pa rin yan dito sa lalamunan, tapos papunta doon sa sikmura mo. Kasi merong common na communication eh, yung ilong, saka yung bibig. Yun yung tinatawag na pharynx. Di ba, nalulunok natin yung sipon natin? Yun, parang ganun din. Pharynx ang tawag doon. So, doon tumatawid yung noodles papunta sa lalamunan, tapos malulunok mo na. Problema lang dito kapag spicy yung noodles mo. Ang hirap gawin yan. Trying lemon ginger shots every morning to not get acne again. Many bottles of this. Kanina bawang, ngayon naman luya. Magigisa na talaga tayo eh. Susunod yung manok na, yung baka, at baboy, yung mga gulay-gulay na yung aralin natin. Okay, so sabi dito, panlaban daw sa tagyawat. Tingin ko nagla-lighten lang yung video eh. Ina-edit lang yung brightness. Kasi binabawasan ng konti yung contrast para yung mga pimples hindi masyadong naalata. Okay, so itong ginger, meron naman yung mga benefits. Anti-inflammatory din yan. May mga antioxidant din yan, of course. May mga konting antibacterial properties yan. Pero tulad ng sinabi ko kanina sa bawang, eh, hindi natin alam yung correct dose. Baka naman isang galong ginger shot pa lang kailangan mo para matanggal yung tigyawat. Tsaka may iba't ibang causes ng tigyawat. So, depende sa cause kung ano yung treatment. So, merong mga cystic acne, hormonal acne. Usually sa mga PCOS yan eh. Since sobrang kakaiba yung hormone nila, hindi balance yung testosterone tsaka estrogen, dumadami yung tagyawat. So, dun natin tatargetin dapat kung anong tamang treatment para sa tagyawat nyo. Enjoy na enjoy mga mamshis! Oof! Yellow! Ice compress! Para di mamaga! Asa na? Nawala! Okay pa ba si Aling Wilma? Nagising siya. Okay pa, kaya pa. Makakauwi pa. Ay, ako. Last night you left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up! Oof. Okay, so sabi sa caption, ibang Siargao course ata ang natanggap ko. I was admitted sa Siargao kasi sobrang sakit ng tiyan ko. Kinagabihan na parang sinuntok ng 10 lalaki. 10 lalaki talaga, nabilang pa.
Okay, so sa Maasin River, be careful daw dito sa shellfish na binebenta nila. Kasi hindi naman lahat ng shellfish pwede kainin ng hilaw. So may mga bacteria dito na halo, posible. So kapag nagkaroon kayo ng food poisoning, kunyari sabihin natin cholera, aatake agad yan sa inyo. 3 to 6 hours after nyo malunok yung mga toxin nun. Makakaramdam na kayo ng body malay. Ibig sabihin, nanghihina yung katawan, matamlay. Tapos yun na, sasakit na yung ulo, magsusuka, sasakit yung tiyan. Doon na kayo sa CR mag-i-stay. Doon na kayo sa CR matutulog buong gabi. Ito, sabi ni Shang B, had the same experience. Maybe kumain ka ng walang laman ng tiyan, gutom, or hindi pa kumakain. Hindi yun dahil sa ganun. Kahit may laman ng tiyan mo, kahit busog ka, basta merong toxin, yung nakain mong shellfish, talagang atakihin ka ng acute gastroenteritis or food poisoning. 1,000 bagong kaso ng HIV na itala ng Department of Health. Narito ang 1,000. news scoop ni Maine Barreto. September lang to. Mahigit 1,000 bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang natukoy ng Department of Health nitong Hunyo. Nasa 1,518 ang bagong HIV cases na iniulat nito lamang June 2023. So, HIV, isa tong infection, sexually transmitted usually. And hindi lang yan sa mga male-to-male interaction. Pwede yan sa male-to-female na naipapasa din yan. And of course, kung buntis si mami, tapos kung positive siya, pwede mapasa sa anak niya. Kaya kasama to sa screening sa mga pregnant ladies natin dyan, yung HIV. Nasa 450 na pasyente ay mayroong advance na HIV infection sa oras ng kanilang diagnosis. Sinabi ng DOH na sexual contact ang pangunahing dahilan ng transmission na nasa 1,488 cases. Okay, so ang mahirap din dito sa HIV/AIDS, matagal yung kanyang period ng pagpapakita ng sintomas. So, kunyari, today ako na-infect, magpapakita pa yung symptoms niyan after 5 years pa, 10 years pa. So, matagal. So, ang hirap mo malaman kung ano yung mangyayari sa katawan mo. Yung mga common na sintomas niyan, nagbabawas ng timbang, nagkakaroon ng sore throat na paulit-ulit, ubo, lagnat, sipon na hindi gumagaling basta-basta sa mga antibiotic. Pwede kayo nagkakaroon ng mga rashes sa katawan nyo. Ang pinakamaganda talaga dito is get tested, okay? So, ikaw, tapos yung partner mo, get tested regularly kung sexually active kayo para malaman yung status. And kung mag-positive kayo, meron po tayong mga treatment dyan. Libre po yan na binibigay sa mga centers. Pati yung testing, libre po yan. And of course, dapat gagamit din ng protection. Sobrang payat niya. Grabe, parang after nung bone, skin na agad Konting muscle na lang rin oh. Okay, so hindi ko sure kung anong case nito ni ma'am, no? Pero kadalasan, nakikita natin to kapag mayroong mga anorexia. Isa yung psychiatric disorder na kung saan nagkakaroon sila ng tinatawag na body dysmorphia. So yung tingin nila sa katawan nila, kapag umarap sila sa salamin, mataba pa sila. So ang gagawin nila is hindi pa rin sila kakain or isusukan nila yung mga kinakain nila. Kasi ang goal nila is talagang pumayat. Ang tingin ng ibang tao sa kanila, payat na, pero sa kanila mataba pa rin. So sumusobra. So may mga risk to for being underweight. Of course, halata naman na underweight siya dito. And kapag underweight ang isang tao, madali yan magkasakit kasi mababa yung immunity ng katawan. And ito, babae si madam, so pwedeng meron siyang problem sa kanyang menstruation, sa pagre-regla. Pwede rin magkaroon ng irregularity doon. Of course, sa buto, pwede magkaroon ng osteoporosis. Kung di man siya anorexia, baka ibang sanhi ng sakit. Una yung ulo yata o yung braso. Okay, so maaksidente kayo parang nangyayari kay boss. For first aid, para hindi mamaga, maglagay lang ng ice compress and i-assess kung saan yung masakit sa ulo or sa muka. Kapag hindi nawawala yung kirot sa muka mo, tumitindi pa siya. Kunyari, kinabukasan tumitindi tapos nagsusuka ka na. O kaya nawawalan ka na ng malay, takbo na rin sa ospital para maimbestigahan. And then, Ano naman to? breath in and close your lips. Ang ginawa? It's okay. Okay, so kung titingnan natin ulit. Ang pagkakakits ko kasi, so meron siya yung sa BP up, yung pang ganon. Nakaka-suction kasi yan So baka sinuction yung loob nung ilong sa right nostril. Meron daw siyang major relief from headaches. You mean you don't have the headache now? No, but I feel like the other side needs it, even though it was torture. No, we have to do both sides. Iniisip ko kung anong laman nung yung pinang-suction. Gusto ko gupitin, tapos tingnan yung laman. Ano kaya laman?
Puro sipon siguro. And then, naisip ko kasi dito baka meron siyang sinusitis. Tapos may namumong mucus dito sa ilong niya. But still, different practice pa rin kasi itong chiropractic medicine. Different yan, nirespeto natin yan. As long as merong certificate yung gagawa sa inyo. And aralin nyo rin, no? Yung gagawin yung mga procedure. Kasi kung headache, pwede ko yan ma-relate sa sinusitis nga. Pag vertigo, medyo iba yun. Sa tenga yun. Baka merong something sa loob ng tenga na nagkakos ng pagkaroon ng vertigo. Yung vertigo medyo nawawalan ng balance. Kung ako tatanungin, hindi makakatulong ng ganun kabilis yung pag-suction ng ganun. Alright, so let's do the other side, okay? You're gonna hold on to floppy. And I'm gonna just place this in like this. Ay, hindi. Whenever you're ready, you're gonna open. Kala ko binlow pala. Pak, balloon pala yun. Whenever you're ready, you're gonna open your mouth, Okay. hold your breath, and then close your lips. Ang sakit nun. Papalubuhin yung loob ng ilong mo. Ow! Pwede magkaroon ng trauma dun, di ba, sa loob? Baka may mahit silang mga blood vessel na maliliit dun. At diyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Ito yon. At gusto ko lang i-shoutout yung mga solid supporters natin dyan. Magkakaroon na tayo ng shoutout segment sa ating YouTube video. So sa YouTube video na to, mag-comment ka kung gusto mong ma-shoutout kita. Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! So shoutout kay Mark Anthony Martulias, kay Reggie Angela Events Channel, kay Ariesu, kay Fatimi, at kay Fiel Hirap pala mag-shoutout. At kay Fe Alcacid 5796. So, para ma-shoutout kayo, comment down below yung name nyo and kung sino man pa-shoutout nyo. Once again, I'm Doc Alvin, signing out!